Sir Chinky, maganda bang magnegosyo ng jewelry business? Nako, kung kayo ay mahilig sa alahas, pakinggan nyo to. Ito po si Chinky Tan, ang inyong pambansang wealth coach. Una, kung gusto nyo pumasok, pag-aralan nyo muna yung market potential ng jewelry business. Maraming tao siyempre mahilig sa alahas bilang regalo, investment, fashion statement. Pero ang mahalaga, ang mga alahas na yan, tulad ng ginto, diamante, ay tumataas ang halaga sa paglipas po ng panahon. Kaya pwede nating sabing investment po yan. Pag-usapan din natin ang mga kailangan na puhunan pagsisimula ng jewelry business. Tanungin nyo, may kakayanan ba kayo? Kaya nyo ba? Ano po mga paraan na upang makakuha tayo ng puhunan? Tulad ng pwede naman siguro tayo magkaroon ng ipon, di ba? Or pwede naman tayo, kung wala naman tayong ipon, maghanap tayo ng potential investors na pwedeng tumulong po sa pag-uumpisa. Pero yung pangungutang po, hindi ko po masyadong ini-encourage po, lalo kung kayo ay nag-uumpisa. Ang masakit niyan, nautangan na kayo, di ba? Pinautang nyo, tapos tinakbuhan kayo, tapos niyan, magbabayad ka pa ng utang mo, may interest ka pa. Kaya wag muna tayo mangutang. Pangatlo, kailangan unawain mo muna natin yung target market. Alamin natin kung sino, anong klase po mga tao, at saka anong klaseng alahas ang gugustuhin ng tao. Suriin natin yung mga competition po natin ngayon. Pag-aralan kung paano sila nagbebenta, kung ano mabenta. Yun ang sigurong dapat natin pasukan. At syempre naman, maghanap din po tayo ng mga supplier, yung mga tamang supplier at yung mga tapat na supplier. Syempre, yung dapat mapagkatiwalaan, hindi lang po tanso ang ibibigay po natin, dapat ginto. Mga tips lang po, syempre, pagmamanage din ng inventory upang maiwasan ang pag-overstock or tinatawag nating understock. At syempre, huwag kalimutan yung paano tayo mag-market. 'Di ba? Kung kailangan ba social media, or if not naman, through word of mouth, sa mga katiwala, makipag-engage sa customers. Ang importante po ay siyempre makuha ang kanilang tiwala. Siyempre, pagdating po sa negosyo ganito, it's customer building, relationship building. Tiwala po ang puhunan. Ang pagbibigay ng mahusay na after-sale service, di ba? Para tayo magkaroon ng customer satisfaction. Ayan na mga ka-chinks, kung talagang gusto nyo pumasok sa jewelry business, maganda siyang pagkakitaan pero dapat muna pag-aralan at unawaan. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman. Buena mano sa ating One Balita Pilipinas ngayong Miyerkules. Mismong pinaglubugan ng tanker na nagkakalat ngayon ng langis sa Bataan, eksklusibong napuntahan ng News 5. Ang lugar na yan, mismong fishing grounds daw ng mga mangingisda. Siguro lumalayo na yung mga isda kasi gawa nga ng langis. Kasong kriminal laban kay suspended Bamban-Tarlac Mayor Alice Guo. Posibleng irekomenda na ng COMELEC ngayong linggo. Pero tanong ng mga senador, nasaan na nga ba ang alkalde? Nakakahiya, kahiya-hiya para sa PNP na hindi magawa ito. Sityo sa Cebu City, dinudumog dahil sa umiiyak daw na imahen ng Santo Niño. Gaano ito katotoo? Yumir Marshall nagsorry matapos matalo sa kanyang unang laban sa Paris Olympics kanina. Nakakalungkot. Talagang kumbaga yung pangarap ko biglang gumuho. At Liza Soberano, magbabalik teleserye na raw sa Pilipinas? I actually have a pretty big announcement coming sometime soon before the end of the year. Balitang mainit-init pa! Yan ang latest sa showbiz hikahan. Ngayong tanghalian, kasalo si Cheryl Cosset. One Balita Pilipinas!
Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Hindi na ligtas liguan at pangisdaan ang dagat sa ilang bahagi ng Bataan dahil sa oil spill mula sa lumubog na motor tanker. Puspusan naman ang trabaho ng mga otoridad para hindi na kumalat ang langis. Mula sa Limay, Bataan, live na magbabalita si Mon Gualvez. Mon, kumusta ang ginagawang paglilinis sa oil spill? Cheryl, in terms of paglilinis, patuloy pa rin naman yung pagharang o paglalagay ng mga oil spill boom sa paligid nito mga naunang tumagas ng langis mula nga sa lumubog na MT Terra Nova, lalo na doon sa may ground zero kung saan, according sa PCG o Philippine Coast Guard, meron pa ring kumakawala na nasa less than 1 liter per hour na langis mula nga dito sa lumubog na tanker. Halos 7 kilometro mula sa pampang ng Limay, Bataan ang pinaglubugan ng motor tanker Terra Nova. Kasama ng provincial government, eksklusibo rin kaming nakapunta sa ground zero. Pansin sa ibabaw ng dagat ang mga bakas ng tumagas na langis. May mga oil spill boom naman na para hindi na rin ito kumalat. Sabi ng Philippine Coast Guard, 24/7 o magdamagan na yung ginagawang operasyon dito sa may ground zero. Ang problema, malaking hamon naman ito sa mga personnel lalo't nalalanghap pa rin yung nakasusulasok na amoy mula sa tumagas na langis. Sa aerial inspection ng Philippine Coast Guard mula sa ground zero at sa mga katubigang sakop ng Bulacan, Cavite hanggang sa Metro Manila, halos wala naman daw langis na makikita. Kontrolado na nila ang sitwasyon. Taliwas ito sa mga nireport sa social media noong mga nagdaang araw na malawak ang oil spill. May mga reports in previous days na may mga sightings in the areas of Cavite, pati yung doon sa may Bulacan Airport, walang nakitang signs of oil spill except for very, very thin na packets of... Sa resulta naman ng water test na ginawa sa mga tubig na sakop ng Bataan, bagsak o hindi pwedeng paglanguyan ng 5 barangay sa bayan ng Limay matapos lumampas sa allowable 2 mg per liter ang nakitang langis. Hindi rin pumasa ang 4 na barangay pagdating naman sa pwedeng pangisdaan na lumampas sa 3 mg per liter. Ang barangay Lamao nga umabot pa ng 30 mg per liter o 10 beses na mas mataas sa pinapayagang bilang yung dami ng langis. Nauna na nagdeklara ng fishing ban sa bayan ng Limay. Dati puno po itong lagayan nyo? Opo. Ngayon, wala pa sa kalahati. Halos 1 kilo lang yan, sir. Kaya napakahirap. Siguro lumalayo na yung mga isda kasi gawa nga ng May langis. langis. Nangako naman ng provincial at local government ng food packs at cash assistance, lalo't bukod sa oil spill, problema rin ng mga mangingisda ang red tide at super bagyong Karina. So nagre-ready po kami ng food packs, ng ayuda para po sa kanila. Both the municipalities, the province, and we're in contact with DSWD. Nakikipag-ugnayan na rin sila sa may-ari ng lumubog na tanker na Shogun Shipping Company. Cheryl, katatapos lamang ng ginawang sea surface survey ng Philippine Coast Guard mula sa may ground zero hanggang sa mga coastal areas nitong bayan ng Limay, pati na rin yung mga karatig na mga bayan dito sa Bataan. At ito ay para nga i-check kung meron pa nga ibang umaabot na portions ng langis mula sa tumagas na mga nauna na oil mula sa lumubog na tanker, at so far wala naman kasi ang pinangangabahan nila magbago yung direksyon ng hangin at mapunta sa kanilang pampang. As of the latest update din naman ng PCG ng Philippine Coast Guard, ngayon 19 valves na ang totally nasasara o natatapalan mula sa 24 valves dito sa lumubog na tanker. Ang tanong siguro kahapon 18, bakit ngayon isa lamang yung nadagdag, no? At bakit parang natatagalan? Ang sinasabi ng Philippine Coast Guard, nagkaroon kasi sila ng resealing. Inulit, tinapalan ulit, no? Dinoble kumbaga yung mga tumatapal o tinatapal nga nilang mga pantakip dito sa mga valves dahil oras sa simulan yung siphoning, bubuksan kasi nila yung valve, which is delikado kung sakaling magkaroon ng tagas at magkaroon ng pagbulwak ng langis na baka magdulot pa ng mas malawakang oil spill na pinangangambahan nila, no? Kaya naman sinisiguro at talagang nireseal o tinakpan ulit yung mga natakpan na nila nung una. At oras na matapos itong resealing at yung pagtatakip nga ng valves sa 24 na balbula, magsisimula naman yung siphoning. 50,000 liters a day yung target nilang mahigop, no, mula sa lumubog na tanker. At pag umabot na yan ng nasa 300,000 liters, it will take around 6 days to 1 week, maaangat na daw, no, sa patuloy para umangat yung tanker at iuurong nila o dadalhin nila sa pampang para doon naman ipagpatuloy yung paghigop sa mga natitira pang langis na umaabot kasi sa kabuuan
binubuan na 1.4 million liters yung lamang karga nitong lumubog na tanker dito sa bahagi nga ng Limay, Bataan. Cheryl. Mon, klaruhin lamang natin, yung sinasabi mo na sa monitoring, 1 liter per hour yung tumatagas. Ito ba ay nanggagaling doon pa rin sa engine oil? Or ito na yung karga, kasama na ito doon sa karga nila talagang yung mahigit 1 milyon na litro ng langis? Oo, Cheryl, no? Yung tumatagas pa rin na nakikita nga nilang less than 1 liter per hour na langis, ito yung industrial fuel oil. Ito yung karga nitong barko, no, na makapal-kapal compared sa mga engine fuel na diesel na pwede matunaw din naman eventually kapag nasinaga na ng araw. Pero itong pinangangambahan nila, pag patuloy pang kumalat kasi mas marami-rami ito, Cheryl, kung ikukumpara doon sa Mindoro, nasa 800 to 900,000 liters lamang yun ng industrial fuel. Ito kasi 1.4 million liters ng industrial fuel. Makapal na klase ng langis na hindi basta-basta natutunaw agad-agad kahit masikatan ng araw. Cheryl. Kailan daw nila matatapos na isara yung mga valves? Makukumpleto na sarahan yung 24 valves? Well, they are trying their best, Cheryl, no, na masara talaga ito immediately. Kaya nga 24/7 na daw yung ginagawa nilang operation dito, no, nasa 8 to 9 divers yung meron dun sa Salvor or sa mga tumutulong nga para nga maalis yung mga kargang langis nitong naturang lumubog na tanker, bukod pa dun sa mga divers din ng Philippine Coast Guard. At ayaw na muna nila magbigay pa ng additional timeline kasi nga ilang araw na rin sinasabi nila na sana nitong nakaraang araw pa nagsimula yung siphoning, pero para nga mas makasiguro muna talagang pinipilit nilang matapos within the day itong sealing or capping na rin ng mga valves, no, dito sa lumubog na MT Terra Nova. Cheryl. Kumusta naman yung kooperasyon ng may-ari nitong lumubog na barko, na tanker? Ang sabi ng Philippine Coast, ang sabi ng provincial government ng Bataan talagang in close coordination naman daw yung may-ari, no, at representatives nga nito sa kanila. Pero ang pinaka-tinatarget talaga nila dito is yung third party, no, yung insurance, kasi nga total, ang sinasabi din kahapon, kumpleto naman daw sa dokumento, insured nga, no, yung term kahapon ni Governor, insured naman daw according to the documents itong naturang lumubog na MT Terra Nova. So what they're trying to communicate is sana matalungan na, no, yung mga residenteng naapektuhan bukod pa sa tulong na binibigay naman ng provincial government, local government, maging ng DSWD. Cheryl. Maraming salamat, Mon Gualvez. Sa puntong ito, makakausap natin si Bataan Governor Joet Garcia. Magandang tanghali po sa inyo, Gov. Salamat po sa oras. Gov, pakilinaw lamang po yung sabi po kasi ng BFAR Central Luzon, wala pa silang ipinatutupad na fishing ban sa Bataan sa kabila po ng oil spill. Pero sa ngayon, may umiiral ng fishing ban sa bayan po ng Limay. Tama po ba? At sino po ang nagpatupad po nito? Tama po yun. Meron na pong dineclare na fishing ban si Mayor Nelson David ng Limay. At ayon naman yan, no, sa local government code, no, under yung provision po natin sa general welfare, kung kinakailangan protektahan ng mayor, ng Sangguniang Bayan, ang kanilang mga sinasakupan, pwede po silang mag-declare or gumawa ng action. In this case, nakita po natin 7 kilometers away lang yung kung saan lumubog ang Terra Nova. Kaya po malapit po talaga yan sa bayan ng Limay, lalo na po sa Lamao. Ito po yung pinaka parang direct na may na malapit or naka-align dun sa saan lumubog ang Terra Nova. So dahil po dyan, gumawa na po ng aksyon si Mayor Nelson para po mag-impose ng fishing ban. At kahapon, Cheryl, nandun kami sa Lamao. Nakausap ko rin yung iba natin mga kababayan doon. And sumusunod naman sila kasi gusto rin nila makasiguro na hindi po sila magkakaproblema, hindi magkakasakit, pati yung mga binibentahan ng mga isda. No? Also, gusto ko rin idagdag, naglabas na rin po ng water ambient test result ang EMB, no, CRD DESP dito sa ating region. And lumalabas nga, meron pong ilang mga barangay, lalo na po dyan sa barangay Lamao, na above acceptable level
yung na resulta based sa July 26 result. No, ang normal is 1 to 2 mg per liter, kung tama yung naalala ko. Sa Lamao, nasa 30. So I think meron naman talagang basis si Mayor. At sabi ko nga, under the General Welfare Act, talagang katungkulan po ng Mayor, ng Local Chief Executive na gawin kung ano yung kinakailangan para masigurong protektado yung ating mga kababayan. At ito, Gov, ay sa kabila ng kahit na sinabi po ng BFAR na pasado pa sa test at taste and odor na test po ang mga Yes, sensory. nahuling isda sa Bataan? Tama po. Yan po yung tinatawag nating sensory examination. Pinaliwanag din naman yan ni RD Willie Cruz doon sa aming NDREAM, RDREAM meeting noong isang araw. Pero sensory is different from yung scientific study na ongoing pa din. So, siyempre, kaysa po antayin natin yung lalabas sa scientific study na pinadala po sa mga laboratory, I think prudent, better for our people and more prudent kung makagawa na po tayo ng action. Oo, makasiguro na po agad, ano? Bukod po sa, Gov, bukod po sa bayan ng Limay, ano pa pong mga bayan ang naapektuhan? Well, ang katabi po ng Limay ay Mariveles at saka Orion. And then tuloy-tuloy po yan mula sa Orion, Pilar, Balanga, all the way to Coran. Pero sa ngayon, wala pa naman hong fishing ban ng Mariveles at saka Orion. Inoobserbahan pa rin natin yung oil sheen kung meron pong makikita at ito nga pong mga test results. So far, ang Mariveles po, ano pa naman, hindi pa ho lumalagpas dun sa standard na sinet. Kaya po, mukhang okay pa ho tayo sa Mariveles. Okay. So, klaruhin ko lamang po, Gov, Limay pa lamang po ang may pagpapatupad ng fishing ban. Tama po yan. Okay. At sa inyo pong pagtaya, Gov, gaano karaming mangingisda ang apektado nitong oil spill? Dito ho sa buong eastern side portion of Bataan, kasi peninsula po kami, umaabot po sa mahigit 10,000 eh. So ang tansya ko po dyan, yung mga fisher folks pa lamang, umaabot po yan ng mga 10 to 14,000. Kaya po, yun po yung directly affected. Pero affected din po yung mga nagtitinda sa palengke. Wala po sila magtitinda kung meron pong ganitong problema. Affected din po yung mga tricycle driver, yung mga naghahatid po sa palengke, nababawasan yung kanilang mga customer. So kaya ito po yung sinusuri namin mabuti para po makapagbigay ng tulong, ayuda sa aming mga kababayan. Opo, speaking of tulong, Gov, Huwebes pa nang lumubog po itong barko, kaya umaaray na po yung mga mangingisda dahil wala pang natatanggap daw na tulong. At base po, kung pagbabasihan namin yung report yesterday, nasabi ng mga residente ay puro lang daw palista pa lamang. Pero ano na ho ba ang naibigay na tulong ng provincial at ng local government dito po sa mga affected na mangingisda po natin? Opo, kung maalala po natin, ito po ay itong paglubog ay dulot ng bagyong Karina. No, kaya po ongoing po yung relief efforts natin sa bagyong Karina. Tingin ko iba pa ho yung kinakailangan gawin para ho sa mas matagalang epekto nito pong paglubog ng Terra Nova. Ayon ho sa datos ng LGU Limay, sila po ay nakapagbigay na ng 2,300 na mga food packs. Bago po kasi LGU, bago po munisipyo, yung barangay po muna. And I'm sure Barangay Lamao, isa po yan sa well-off na barangay, nakapagbigay na rin po sila ng ayuda. Kaya siguro baka hindi pa lang inaabot lahat, Cheryl, pero nakapagsimula na ho tayo magbigay dahil day one pa lang nung aftermath nung Miyerkules na medyo matindi ho yung pag-ulan, umikot na ho kami sa mga evacuation center at nakapagdala na po tayo ng mga relief duties. Maliban po sa food packs, makakaasa po ba sila, nagbibigay din po ba ng cash assistance? Definitely. Yun po yung wino-workout namin kay Secretary Rex. Bukod po sa pwede pong maibigay para sa ating mga LGUs. Naantay po namin yung final approval at na-discuss din po namin to kay Presidente noong Sabado. Ito pong emergency cash transfer. Katulad din po ng ginawa last year sa bagyong Egay at saka Falcon.
Okay, klaruhin ko lamang po muli, ay wino-workout pa lamang ito. At this point, wala pang cash assistance, pero tinatrabaho na, ang tanging nabibigay pa lamang pong pauna ay mga food packs. Tama po ba? As far as the province is concerned, yes. Tingin ko po, hindi ko lang rin po sigurado no, yung mga barangay natin kung ano na po yung kanila pong mga nabigay kasi sila po yung ating first responder. So you're saying din Gov also na maliban po dun sa 10 to 14,000 na mga mangingisda ay makakatanggap din po ng assistance yung ating mga tindera sa palengke at tricycle drivers Yun na po. apektado. Yun po ang ipopropose po natin at syempre subject to availability of funds, pipilitin po natin na mabigyan din po sila kasi malaki po epekto nito sa kanilang hanap buhay. Opo, paunang nagbibigay po ng tulong ngayon ang ating pamahalaan. Pero yung pong pananagutan nung may-ari po ng lumubog na tanker, nakakausap nyo naman po ba? Kamusta po ang kanilang coordination, cooperation dito po sa isinasagawang paglilinis ng oil spill at maging doon sa tulong na maibibigay nila doon sa mga naapektuhan po nito? Apo, day one pa lang ay kausap na po namin yung may-ari ng oil tanker. Kaya po gumagalaw na yung kanila pong mga in-engage na salvor company para nga ho dito sa plugging ng mga leak at yung preparation sa siphoning at hopefully maialis na po yung tanker dyan po sa Manila Bay. Nakipag-usap na rin kami sa kanilang third-party liability insurer para po makapaghanda sa mga pwede pong gawing claims ng aming mga kababayan at pati ho ng ating pamalaan. At maganda ho, meron na tayong template din sa nangyari ho sa Oriental Mindoro. So humingi rin tayo ng tulong kay Governor Dolor para ho sa mga pamamaraan kung paano po mas mapapabilis ang mga claim. Pero tandaan po natin, Cheryl, medyo ang claim may proseso po yan. So, hindi lang po basta-basta nag-submit na listahan ay makakapag-claim na yan. Kailangan na makita kung ano talaga yung dati pong kinikita, ilan araw, ilang linggo po nawalan, at yun po yung mga magiging basis para ho sa mga claims. Same din sa tulong na binibigay ng pamahalaan sa mga efforts to mobilize, to help protect kung ating mga kabarangay, yun din po yung inaayos namin ngayon para kapag nag-file tayo ng claim, malaki po yung chance na ito po ay matutugunan ng ating pong insurer. Gov, panghuli na lamang po, gusto lamang din po naming linawin, nagpatupad na po ba o magpapatupad ng state of calamity raw po sa inyong lugar kaugnay po sa oil spill? Ito raw po ang inirekomenda ng PDRRMO. Pakilinaw lamang po. Hindi po. Ang nirekomenda po ng PDRRMO, yung aming Provincial Dream Office, Dream Council, ay yung state of calamity dahil po sa habagat at sa Karina. So, dito po may ano kasi yan, kasi kailangan po may basis. Titignan po natin kung aabot po siya dun sa bilang na affected para po makapag-declare ng state of calamity. Marami pong salamat sa inyong oras. Bataan Governor Joet Garcia, magandang tanghali po. At kaugnay pa rin ng fishing ban sa Bataan, magkakausap natin si Ginoong Wilfredo Cruz, ang Regional Director ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR Region 3. Magandang tanghali po sa inyo, Director. Director Cruz. Alright, balikan na lamang po natin si... magandang tanghali po, Director Cruz. Magandang tanghali po. Okay. Magandang tanghali po. Alright, kakakausap lamang po namin kay Governor Garcia at sila po'y nagpatupad na agad ng fishing ban. Pero po sa inyo, sa BFAR, ay wala pa po kayong ganitong rekomendasyon. Kailan po isinagawa yung test ninyo dito sa fish sample sa Bataan kung saan nga lumalabas na negative naman ang mga ito sa traces ng oil spill? Director, pasensya na po. Konting pihit lamang po at nagpuputol-putol po kayo. Apo. Okay na po. Okay po. Konti na lamang po. Hello po. Ayun, okay. It's better. Opo. Go ahead. Go ahead, Director. Opo. Nung Sunday po ay nagsimula na kaming kumuha ng samples sa mga particular yung mga bayan ng
Dambalanga. Then kinabukasan na yung Bulacan at Pampanga na po. So based dun sa ating results po, sa ating sensory evaluation, ay pumasa pa naman po that time yung ating mga yung ating mga samples. Pero again, we're talking about sa Balanga and Bulacan. Pero hindi Yes po po. dito sa mismo sa Limay, Mariveles, Orion, yung medyo around the area po ng Ground Zero. Opo, from then on po, araw-araw naman po kaming kumukuha. At yung last sampling naman po namin, dahil ang Limay, dahil nag-declare siya ng fishing ban sa kanyang mga restricted areas. So hindi na po kami kumuha ng samples diyan dahil restricted na po. So nag-focus po kami sa Orion, sa Balanga, sa ibang mga munisipyo. So far po, negative pa rin naman sila. But in the event po na meron kaming suspected na na nag-fail siya sa amoy at sa lasa, ito naman po ay aming isinasubmit sa National Fisheries Research Development Institute saka yung ating third-party laboratory para ma-analyze po yung polycyclic aromatic hydrocarbons. Yun naman po ang ating yung tinitignan natin yung hazard niya sa health po as far as yung carcinogen po. So, klaruhin din po natin, sa Limay lamang po, bawal ito, pero pwede pang mangisda ang mga taga Mariveles, Orion, Pilar, Balanga at iba pa pong bayan sa Bataan. Yes po. Based po doon sa napagmitingan po ng NDR Armorsy Joint, upon the recommendation po ng RIFAR ay saka po magde-declare po ang mga LGU kung po sila ng ban. So far Limay pa lang naman po ang mayroong ban. Opo. And sabi niyo po, araw-araw kayo naman kumukuha ng samples. So far, wala naman po bang pagbabago? Hindi naman dati nakikitaan ng pagtaas ng content ng oil spill or nagkakaroon na ng bahid ng oil spill yung pong mga samples? Today po, as per update po, parang meron na pong nakita sa yung mga samples ng Mariveles but still to be validated po. Magsasubmit po kami ng report mamaya pong alas 2 sa Office of Civil Defense. Opo. Alright. Okay. Marami pong salamat for the update. Director, BIFAR Region 3 Director Wilfredo Cruz, magandang tanghali po. Dinagsa ang isang sitio sa Cebu City dahil sa lumuluha raw na imahe ng Santo Niño. Yan ang balitang dako ni One News Cebu Desk Editor, Dale Israel. Dale? May utos Cheryl na bulabog nga at binumog ng ilang deboto ang sitio Tayod sa barangay Basak, Pardo dito sa Cebu City dahil sa pagluha umano ng isang imahen ng Santo Niño de Cebu. Sa video, makikitang tuloy-tuloy na lumuluha ang imahe ng Batang Jesus kung kaya marami ang nakiosyoso para matingnan mismo ito. Ayon sa witnesses, umabot sa 1 oras ang pagluha ng imahe ng tubig. Pinupunasan daw nila ang mata nito pero patuloy pa rin ang pag-agos ng luha. Hindi naman daw nabasa ang imahe ayon sa mga nakakatira sa bahay sa nandoon yung altar ng Santo Niño. Pero nanawagan si Father Glenn Guanzon ng Archdiocese Committee on Worship sa publiko na huwag muna agad maniwala. Kailangan muna kasi mag-imbestiga ang simbahan para malaman kung may milagro nga bang naganap. Sa iba pang balitang dako, Cheryl, hindi na lang sa Oslob, Cebu pwedeng mag-whale shark watching. Pinipilahan na rin yan sa Barangay Taog sa bayan ng Lila sa Bohol. Araw-araw, 600 turistang South Korean, Chinese, Taiwanese, European at iba pa ang pumupunta sa Lila para makita ang whale sharks. 1,500 pesos ang entrance fee para sa foreign tourists, habang 700 pesos naman sa mga Pinoy. Para sa patakaran sa paglapit sa whale shark, narito ang pahayag ni Whale Shark Watching Safety Officer Abundio Tago. Kailangan ang ating mga guest ay huwag lumapit masyado. At saka yung mga guest din ay inaalalayan ng ating mga paddler. Siguro masama yung ginagawa namin kasi unang-una
nakakatulong sa mga ano dito, trabaho. Karamihan dito ay talagang nagpapasalamat dahil hindi naman namin inaabuso, hindi namin sinasaktan. Hanggang alas 12 ng tanghali lang ang whale shark watching para mabigyan daw ng panahon ang butanding na magkapagpahinga at pumunta sa laot. Mas mabuting pangaraw yung ginagawa nila, Cheryl, dahil ang buong bayan na raw ang kasali sa pagbabantay ng butanding na dating kinakatay ng mga mangingisda sa lugar para sa palikpik. Maukili ang mga balitang dako. Karong adlaw dinhi sa Central Visayas. Balik sa iyo, Cheryl. Daghang salamat, One News Cebu Desk Editor Dale Israel. Susunod, Davao City Mayor Baste Duterte. Binantaan ang Regional Director ng Davao PNP dahil sa nangyaring balasahan sa mga pulis sa syudad. May sa paon ni tawhanan, kita sa paon na to ni. Pag mo pala ni swap, paon yun ako ni. At Pinay boxer Nesty Petesio at swimmer Kayla Sanchez nakaabante pa papalapit sa medalya sa Paris Olympics. Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita Pilipinas. Patay sa pananaksak ang isang guro sa Puerto Princesa, Palawan. Ang itinuturong motibo sa krimen, away sa lupa. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Kayla Makantan. Hustisya ang sigaw ng mga kaanak at katrabaho ng isang guro na walang habas na pinatay sa Puerto Princesa, Palawan. Naliligo na sa sariling dugo ang 57 anyos na gurong si Mario Servas Diego na matagpuan sa kabibili lang niyang lupa sa Purok Bagong Pag-asa, Barangay San Jose, Puerto Princesa, Palawan. Pasado alas 8 na umaga nitong Lunes, nang pumuntang biktima sa lugar para sana maglinis. Pero laking gulat na lang ng dalawang tutulong sana sa kanya nang datnan siyang nakahandusay. Agad silang tumawag ng tulong at idinala sa ospital ang biktima. Pero binawian din ng buhay dahil sa mga saksak sa leeg at dibdib. Ang suspect naman, kusang sumuko sa otoridad at inamin ng krimen. Kinilala siyang si alias Johnny, 47 anyos at residente rin sa lugar. Lumalabas sa investigasyon na dati pang may away lupa ang suspect at biktima na nauwi pa sa barangayan. Yung suspect po natin ay nasa himpilan na po ng Police Station 2. Kung mayroon man pong mga insidente na kahalintulad po doon, kagyat naman pong tumawag sa himpilan ng pulisya. Nagdulot ng pangamba sa mga residente ang nangyaring pagpatay. Kaya naman ang mga pulis, pinapaalala sa publiko ang pagdodoble ingat habang mas pinaiigting daw nila ang seguridad sa lugar. Mobile Journal, Kayla Makantaan, hatid ang mukha ng balita. Pinagmumura at binantaan ni Davao City Mayor Sebastian Duterte ang Regional Director ng Davao Police. Ang general naman ayaw na lang daw patulan ang alkalde. Magbabalita si Bril Montalvo. May sa paon ni tawhanan, kita sa paon na to ni. Pag mo pala ni swap, paon yun ako ni.
Ganito na lang ang galit ni Davao City Mayor Baste Duterte sa Regional Director ng Davao na si Brigadier General Nicolas Torre III. Sa isang vlog, hindi lang niya minura, binantaan pa niyang sasampalin ang general. Usa na sa mga ambisyon o kinabuhi general nga. Nag-ugat ang galit ni Mayor Baste kay Torre nang palitan nito ang 19 na station commander sa lungsod. Inalis din ni Torre ang dating police director ng Davao City Police. 3 beses itong pinalitan hanggang sa maitalaga si Colonel Hansel Marantan nang wala raw konsultasyon sa alkalde. Una nang sinabi ni Torre na utos mismo ng Kamkrame ang pag-appoint kay Marantan. Bukod naman sa balasahan, binatikos din ni Mayor Baste ang 3-minute response time strategy na gustong ipatupad ni Torres sa Davao. Ibig sabihin, sa loob lang ng 3 minuto ay dapat makaresponde na agad ang mga pulis. Hindi raw yan makatotohanan. About sa diri nga nasa preconceived narrative sa nakita niya kuno nga datos aning atong lugar without even comparing it to anywhere else in the Philippines. Sa send-off ceremony naman ng Davao City Police para sa security personnel ng Carayon Festival nitong Martes, parehong absent sina Mayor Baste at Torre. Sabi naman ni Torre, hindi na niya papatulan ang mga sinabi ng alkalde. Professional daw siyang pulis. Pero gate niya, magkaiba ang nananakot lang sa taong tinutotoo ang banta. Kinumpirma naman ni Acting City Director Marantan na nag-usap na sila ni Mayor Baste. Yun nga lang, tumanggi siyang magkomento kung aprobado na ang kanyang appointment letter. I don't know. I cannot presume or assume anything. Basta ako, gagawin ko kung ano ang mandate ko na pumunta dito sa Davao City. Para sa One Page, Bril Montalvo, News 5. Inaalam na ng COMELEC kung nagkaroon ng misrepresentation si suspended Mayor Alice Guo nang kumandidato siya sa Bamban Tarlac. Magbabalita si Mayan Los Baños. Isa-isang sinuri ng mga tauhan ng Commission on Elections ang mga dokumento ni suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo nang magpunta sila sa munisipyo. Kabilang sa mga sinuri ang kanyang application for voters registration noong April 2021, voters registration record, certificate of candidacy noong tumakbo siya sa pagkaalkalde noong 2022, at computerized voters list noong 2022 national and local elections at 2023 barangay and SK polls. Ang fingerprints na nasa mga dokumentong yan, aalamin kung iisa at talaga bang kay Mayor Alice Guo. Ikukumpara din yan sa naging findings ng National Bureau of Investigation sa fingerprint ng Chinese passport holder na si Guo Waping na una nang nagmatch sa alkalde. Sinabi na ng science, ang bawat isang tao ay may kanya-kanyang fingerprint lang, hindi katulad ng iba. Ang fingerprint ko, hindi katulad ng fingerprint mo, laging merong pagkakaiba. Sinuri rin ng COMELEC ang mga pirma sa mga dokumento. Ang magiging resulta ng kanilang fact-finding investigation isusumite sa kanilang law department na magre-rekomenda kung dapat bang maharap ang suspendidong mayor sa reklamong misrepresentation na isang kasong kriminal. Kung ano man po yung maging findings ng COMELEC investigating panel, siyempre po pasasagutin po namin siya. Nauna nang naghain ng co-warrant of petition ng Office of the Solicitor General laban kay Guo para mapatalsik ito sa pwesto bilang alkalde ng Bamban Tarlac. Pero ayon sa mga taga-munisipyo, nasa 1.5 buwan na raw nilang hindi nakikita ang suspendidong alkalde. Nagtataka naman si Senate President Chis Escudero na hindi pa rin mahanap si Guo na may arrest order ng Senado simula pa noong July 12. Nakakahiya, kahiya-hiya para sa PNP na hindi magawa ito. Lalo na nandito pa naman daw sila sa bansa ayon sa Bureau of Immigration. Sa kabila niyan, hindi sang-ayon si Escudero na bawasan ang budget ng PNP at NBI sa susunod na taon. Ito kasi ang banta ni Senador Jinggoy Estrada kung hindi agad mahahanap si Guo. Hindi naman ito carrot and stick, paparusahan mo pag may mali. Hindi porkit palpak ngayon ng PNP, tatanggal namin ng intelligence fund. Hindi lalong pumalpak sila kung sakasakali. Titingnan namin. Sabi naman ng PNP, hindi sila tumitigil sa paghahanap. This is a challenge to the PNP and other law enforcement agencies at ito naman po ay tinatanggap po natin at gagaya nga po ng sinabi ko ay gagawin po ng PNP ang lahat ng makakaya po nila within our powers and authority
to bring Mayor Alice Guo and others to the jurisdiction po ng Senate. Para sa 1PH, Mean Los Baños, News 5. Naisumiti na kay Pangulong Bongbong Marcos ang ikatlong progress report sa Bangsamoro Region. Para bigyan ng mukhang balita, Mobile Journal, Julie Baiza. First, the qualification and commissioning of former MILF and MNLF members into the Philippine National Police. Second, the inclusion of the proclamations granting amnesties to former members of the MILF and the MNLF, which was issued last November 2023 and concurred with by the House of Representatives and the Senate. Ito raw ang mahalagang nagampanan ng Intergovernmental Relations Body o IGRB ayon mismo kay Pangulong Bongbong Marcos. Base yan sa ipinasa sa kanyang third progress report ng ahensyang binuo para maresolba ang mga usapin ng pamahalaan at Bangsamoro government sa pamamagitan ng konsultasyon. Present sa turnover ceremony sina Department of Budget and Management Secretary Amina Pangandaman at BARM Minister Mohaguer Iqbal na tumatayong co-chairpersons ng IGRB. Bukod sa mga tagumpay sa peace efforts, kinilala rin ang nilagdaang petroleum at coal operating contract sa BARM. Sa gitna naman ng nalalapit na Bangsamoro Parliament election sa susunod na taon, iniutos ng Pangulo ang mabilis na pagsasapinal ng binubuong Manual of Operation and Resolutions. With the forthcoming elections, I urge the Department of Budget and Management Secretary and co-chair of the IGRB to expedite the finalization of the IGRB Manual of Operations and Resolution of identified issues. The manual will clarify the roles, the functions that facilitate a proactive monitoring of issues and establish a system of continuity amongst those mechanisms. Paalala niya, pundasyon ng ugnayan ng national government at BARM ang tiwala, respeto at hangaring maisulong ang kapakanan ng bawat Pilipino. So together, let us continue to build a future where peace, progress, and unity prevail. May our collective efforts to bring about positive change for the BARM and our nation be realized sooner rather than later. Inshallah. Mobile Journal Julie Baiza po, hatid ang mukha ng balita. Nagbukas ng tinatawag na emotional baggage counter ang isang paaralan sa Parañaque. Ito raw ay para mas maalagaan ang mental health ng kanilang mga estudyante at guro. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Amy Atienza. Ano ba ang nararamdaman mo? Masaya, malungkot, o baka na may stress na sa pag-aaral o kaya sa pagtatrabaho? Lahat ng yan ay pwede mong ilabas dito sa emotional baggage counter sa isang school sa Parañaque. Mental health problem ang isa sa mga isyong gustong masolusyonan ng Guidance Department ng Parañaque National High School. Lahat naman kasi napapagod. Kasama na ang mga estudyante, pati na rin sina ma'am at sir. So minsan hindi namin sa inaasahan kahit bilang tao, we encounter problems outside of the school. Okay? And not only teachers, the same with the students. Dito sa Parañaque High School, halos 16,000 ang enrollees. Hindi pa kasama sa bilang ang mga teaching at non-teaching personnel. Ang problema, madalas, marami dyan ang may problema, pero yung guidance office, nilalangaw pa. Para hindi na magkahiyaan pa, heto nga't nagbukas na sila ng emotional baggage counter kung saan ballpen at papel lang ang kaharap. Minsan ang problema natin, sino yung pagkakatiwalaan natin na sasabihan, di ba? Napansin ko na pwede palang gawin na ang kanilang mga suliranin outside of the school ay pwedeng pansamantalang ilagak sa aming mga emotional baggage counter. Ang malupit, hindi lang limitado sa mga guro at estudyante ang drop box na ito. Kahit outsiders, sa lahat ng stakeholders, magulang, at kahit yung mga passers-by dyan, ano? At nakikita nila, they can really go inside and write something. Nakalagay lang ang emotional baggage counter bago lumabas ng eskwelahan. Totoo ngang turn your grief into writing. Dahil sa simpleng pagsusulat, kahit paano yung maiibsan ang iyong damdamin. Mobile Journal, Amy Atienza po, hatid ang mukha ng balita. Magandang tanghali mga kapatid.
Pinarangalan ng UNESCO ang koleksyon ng audio walking tours ng Pinay anthropologist na si Razel Pauline Albano sa 17 rehiyon sa bansa. Nakatanggap ito ng Star of Outstanding Award mula sa 300 entries. Kayo mga kapatid, saang lugar sa Pilipinas nyo gustong maglakad-lakad para i-enjoy ang nature? Tara, samahan nyo ako at magtatanong tayo. Dito. Tagaytay po. Okay. Maganda po yung mga tanawin sa Tagaytay. Sa Baywalk po, napakasarap po ang simoy ng hangin at saka na po talagang maingganyo ang pumunta doon. Bandang mga Luneta Park. Kasi bukod sa siya, mapuno siya, maganda din yung lawak ng area niya eh. Sa Leyte po, dyan sa siyempre mas okay yung mga view ba. Makikita mo talaga yung mga daanan, putok, sariwang hangin, lalo na sa tabing dagat. Ano po? Saan po? Sa isla. Talim. Sa Subay, mga pulo-pulo yun. Sa may Maragondong. Bakit po doon? Maganda po kasi yung doon, yung tanawin. Meron pong mga bundok na pwedeng sightseeing. Ako ang inyong mahani ng bayan, ang tunay at nag-iisang pantanggal-umay sa pananghalian. Hola mga kapatid, sa pagtulong sa mga sinalanta ng bagyo, idinaan ng Eat Bulaga ang pagdiriwang ng kanilang 45th anniversary kahapon po yan. Kabilang sa mga pinadalahan ng ayuda ang Cainta, Marikina at Mandaluyong. Patuloy din ang suporta ng Dabarkad sa ilang mga mahuhusay na estudyante para makapagtapos sa kolehiyo para sa project nilang E-Best Scholars. Marami po ang napathrowback sa 45th anniversary celebration at may special appearance kasi ang mga dating Dabarkad sa Sana Ay Segera, Gladys Reyes at ang misis ni Bossing na si Pauline Luna o si Poleng. Hindi rin po nagpahuli ang Joa Pau Trio na sina Jose Manalo, Wally Bayola at Paulo Ballesteros na tinodo po ang pamimigay ng papremyo sa Sugod Bahay. Wala nang lalaki pa sa show natin ngayon dito sa TV5. Mas malaki po ito. Ang totoo po niya, nagplano po kami ng isang big show para sa selebrasyon ng 45th anniversary ng Eat Bulaga. Pero may mas malaki pa lang selebrasyon maliban sa magagandang kantahan at sayawan. Dahil po sa hamon ng panahon, mas mahalaga yung magpadala tayo ng tulong sa mga nasalanta ng bagyo. Ito na, hindi rin po nagpahuli sa pagtulong ang Pajak Princess. Nagpaabot naman sila ng tulong sa mga kapatid nating nasalanta ng super typhoon na si Karina at Habagat sa Barangay Tumana sa Marikina. Ito rin po kasi yung shooting location ng Pajak Princess. Eto naman, nasa bansa ngayon ng Hollywood star na si Liza Soberano at may pasalubong siyang good news sa kanyang mga fan. Narito pong report. Where's Liza? Well, andito siya sa bansa for a fashion show. Para sa mga nakakamiss sa kanya, may malaking pasabog projects daw si Liza this year. I actually have a pretty big announcement coming sometime soon before the end of the year. I will say that I have one series, one reality show, and one movie that I'm working on right now. Wow naman! Siyempre, Philippine representation pa rin ang eksena ni Liza sa mga proyekto kung saan nakakakulab niya ang mga taga-iba't ibang bansa. I'm the Philippine producer, and then I'm working with people from LA and Korea. Kamusta naman kaya ang life ni Liza sa Hollywood? Well, big update dahil balik acting classes na si Liza sa isa sa top 5 acting schools sa Hollywood. At guess what? Parehas lang naman sila ngayon ng acting coach na Johnny Depp, Meg Ryan at Mickey Rourke. Kabog! I've been taking acting classes, so I've been very busy with that. I take classes 4 times a week with this amazing acting coach named Alex Taylor. And then aside from that, I've been taking a lot of auditions, a lot of general meetings with producers, directors, other artists. At the same time, I'm working on my production company. I'm setting up businesses in LA.
Ang busy naman pala. Set na ang life ni Liza sa Los Angeles dahil nakalipat na rin siya sa kanyang solo apartment sa LA. So, may pa-apartment tour ba soon, Liza? Di ko alam. Nakakatakot mag-apartment tour sa States, di ba? Oo nga pala. Dito sa Pinas, okay lang. Wala naman papasok. Baka may kidnapper doon. Good news naman po, nakapagtala naman ng bagong all-time high ulit na record ang FPJ's Batang Quiapo. Sa post po ng Dreamscape Entertainment, pumalo na po sa higit 610,000 ang peak concurrent viewers o sabay-sabay na nanonood ng teleserye sa online streaming. Yan daw ay kasunod ng pagkamatay ni Bubbles na papel po ni Ivana Alawi sa programa. Nag-post na rin po ng goodbye at thank you ang Dreamscape kay Ivana sa pagiging part ng Batang Quiapo. Si Ivana naman nag-post din ng ng kanyang sayonara o 'di ba? At thankful nga si Ivana sa ibinigay sa kanyang role sa teleserye. Sa kanyang IG post, nagpapasalamat po yung actress at vlogger kay Direk Coco Martin at sa lahat po ng bumubuo ng Batang Quiapo. Proud si Ivana na maging bahagi ng programang ito at babaunin daw niya ang mga natutunan niya sa Batang Quiapo. Nasa Canada na po si Alden Richards para po yan sa shooting ng kanilang pelikula ni Catherine Bernardo. Sa kanyang IG post, may hawak pa siyang tila script sabay caption na, "Hello Canada!" Sa post naman ng isang fan page, makikitang magkasama na po sina Alden at Catherine. Pinagkaguluhan pa nga sila ng fans para ito po sa kanilang pelikulang Hello, Love Again, na sequel ng kanilang 2019 film na Hello, Love, Goodbye. Yan po ang latest sa showbiz. Balik sa'yo, Cheryl. Thank you, MJ. At yan po ang mga bumabanderang balita at public service sa inyong tunay na kasalo sa tanghali. Hanggang bukas, dito sa Balita magpapabusog sa inyong kaalaman. Ako po si Cheryl Cosim. Kami ang 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.